Hi, good morning guys. Day 6 tayo. So, I'm devoting the entire day, first half day sa road trekking natin through bike. Yan. Fortunately, actually, hindi kailangan pilitin ng mga tao yung pagiging bike nila dito kahapon. Si Kuya Arnel, yung last guy na nakapagtanungan natin going to the spring, pinahiram na lang niya yung mountain bike niya. I'm offering to pay kung magkano yung sa rental area, pero sabi niya okay lang daw, libre na lang. So in return, kahit hindi naman niya i-expect, so mamayang hapon we decided na magmerienda somewhere din sa Basco. For now, let me show to you. Ito yung kahapon ko lang nakuha. Ito yung parang passport. Siguro, I guess na-improve na nga nila yung system nila. Sabi ko nga kahapon, para siyang passport kasi syempre meron siyang areas where ito, kung kita sa camera, Basco, Mahataw, Ivana, Uyugan, Sabtang, Itbayat, yung mga blank spaces. Wait lang, upo ako. Yon, sa likod ko. So nasa ano tayo? Chaya viewing deck. Ito yung laging first step ko. Nakuha ko ulit siya ng 4 to 6 minutes biking. 4 to 6 kilometer yung sukat ko. Tapos 20 minutes. So ito yung Chaya view deck. Na hindi ka magchachawa. So corny na naman yon. So kanina medyo rainy, pero hindi ako natakot kung matutuloy ako hindi, kasi sabi ko I'll try to bike nang umaambo naman or umuulan. So ngayon nag-stop na. Ito nga yun, yung passport, yung blank spaces. Sorry, medyo magulo. Yung blank spaces, dyan pumipirma yung mga tourism staff kung saan ka pumupunta. So natakot ako nun sa Sabtang kasi wala nga ako, apparently hindi ko pa nabayaran yung resibo, natabi ko na. So I think mas maganda to, mas systematic. At the same time, kasi to minsan hindi nakukuha sa airport. So I think naging parang recommendable na or required na for you to have this by paying the environmental fee. Actually very helpful siya. So yung pupuntahan natin din mamaya yung Mahataw, kasi spring lang yung pinuntahan ko. Nandun din yung San Blanc Borromeo Church. Then next is Ivana, which is nandun yung honesty store. Tingin ko dun tayo bibili ng AM snacks natin. Papakita natin yung experience, paano pumili ng pagkain, ano yung mga choices doon. Bibili ako ng may sukli ako para masaya. Kukunin natin yung sukli natin doon from the lalagyanan ng pera. Pero panitilasan pa, sabi nila parang may bantay na. So baka lang may nag-trip to get some items or pera, unfortunately. Pero sana walang bantay para mas ma-experience natin yung total experience ng pagka-honesty store niya. Somewhere dun din sa pupuntahan natin, nandun yung oldest bridge, yung balay, parang Dakay, yung oldest stone house na meron dito, plus yung Ivana Port, kung saan nandun yung church. Subukan ko rin umakyat sa bell tower. I'm not sure kung pwede, pero magpapaalam ako ngayon, kasi yung sa lighthouse sa Basco, hindi ko alam, pag replay ko ng video, bawal na pala umakyat dun sa light part. Syempre very crucial and vital yon, yung role niya pag nasira. Pero sa video naman makikita na wala tayong ginalaw doon, pero hindi siya, ang suggestion ko doon siguro dapat wala na yung hagdan, pero tangi ko lang kasi ang liit nung hindi ko binasa yung nakapapel na nandun. So ngayon, ayun yung bike. Actually medyo maganda siya. Again, yung mga ganitong oras of the day, 6:30 na sa akin, so mga 6:10 ako umalis sa homestay. Medyo wala pang turista, kasi kung mga pa-south sila, normally nag-i-start yung tour parang mga 8 a.m., 9 a.m. Susunduin na sila sa kanilang mga homestay. Pero pag Sabtang, yan yung earliest, mga 5:30, 6 o'clock, sinusundo ka na ng mga tour providers mo, yung mga vans, yung mga drivers, tour guides. Kasi tutuhugin pa nila, iba-ibang naka-homestay, nag-i-stay yung mga turista sa hostel o homestay, yun nga, mga lodging. So time management nila yon on how to pick all them up papunta sa either San Vicente Port or Ivana Port. Ang good thing naman kasi pag may tour agency ka like Visumi,
arrange na siya. Pagpunta nyo ng port, sila na magbabayad for you, pipili na kayo, kukunin na nila yung life vest for you. So printed na rin yung names nila dun sa mga life vest na that's exclusive for their visitors. Pag north naman, mga ganun din, mga 8 or 9 a.m. Nakakatuwa lang, para ngayon medyo madami na yung vans aside from the tour providers. Napapansin ko may mga bagong high A's na printed na mismo. Offering na siya ng mga homestay or parang hostel dito na may free transfer na from one place to the other places. So makikita mo talaga na yung nagbo-boom yung business or yung tourism, and hopefully, and I think they're maintaining naman yung limiting the overuse of the environment na which is yun yung pambenta nila dito. Kaya with the cheap or expensive airfare, sabi nga nila better yon para hindi kontrolado through the airfare prices yung mga taong makakapunta dito. Kaya pag pumunta talaga kayo, whether 3 days, 4 days, susulit at susulitin nyo talaga. And ang advice ko, huwag kayo matulog. So kung matutulog man kayo, very limited na, ibawi nyo na lang yun sa biyahe, o kaya pag to port kayo or going from one island to another island, kung kaya nyong makatulog. Kasi sayang sulitin nyo yung time to talk with the people, to roam around. Kaya hindi siya yung feeling, napuntahan ko na to, ayoko na. Hindi, babalikan mo kasi may bago at bago. Like yung mga funny story, mapagkakama lang ikaw yung bantay, or ako last time nagtanong ako dun sa turista pala siya. So with that, magko-connect na kayo. Pagtingin nyo, nandun din siya sa isang store, o yung grupo na yun nandun sa isang store, then connect, usap-usap. So that's the start of the network na magkakaroon ka without knowing na you are coincidentally connected by place, by work, by someone na common na kakilala ninyo. So very nice experience. So we just, last thing, 7 minutes na tong haba, we just need to be aware na mukha mang strangers yung mga tao sa paligid natin, sitwasyon, pagkakataon, pero it is, I think, destined for you to engage with or to discover or to explore, kasi nakatahi siya sa destiny mo or sa path or sa journey mo dito sa life. Kaya it's a task. Ang hindaling sabihin pero mahirap gawin, for us to be conscious and aware na hindi natin solo ang mundo. Ang problema natin, bagahe natin, and concerns, etc. Dahil maraming tao tayong pwedeng maging ka-share with that. And for that, mas masaya yun and mas exciting. After all, life is too short. Kaya YOLO lang. Bye. See you at Mahatao, Ivana, and Uyugan.